Mantikilya. 20 laman sa isang puno. Maray na aldaw po sa Indog Boss. Ako po ang paratinda Kibalingoy. Online. Diyan sa harong sa Purok Taga Sarga Albay. Gumaman po ako dyan reseller. Si Rose Ann. Maging si Mrs. Ha? Pwede nindo makontak po dyan kung gusto nindo Kibalingoy. Anyway. Magtagalog na lang ako para maintindihan po. Kangga Boss. Magandang araw muli. Ako po ay isang full-time farmer sa ngayon. Nagtatrabaho dito sa parting bulubunduking bahagi ng Legazpi, malapit na sa Castilla Sorsogon. Medyo malayo na, about an hour away from Daraga Albay. At nagustuhan ko yung lupa dito kasi maganda yung terrain. Irregular yung terrain, hindi siya patag. Ibig sabihin kapag irregular yung terrain, mas malawak yung matatamnan kasi hindi flat, di ba? So kapag may mga contour na ganoon, pwede mo pang tamnan dun sa side. Yung nga lang dahil sa upland ito, ang problema ay tubig kapag tag-init. Tulad sa ngayon, nagsisimula na yung summer season, struggling na ako ngayon sa pagdidilig ng mga halaman dahil sa ang aking source of water ay sa deep well lang. Meron akong naibaon na 1/2 horsepower na solar pump, pero nagka-problema yung battery. Na-overuse yan, na-overload ata dahil sa continuous pumping. So malaking pera, more than 100,000 yung aking investment doon at sa ngayon, pinalitan ng battery ng aking kapatid at pang ilaw na lang, hindi na kayang magpatakbo ng submersible solar pump. Kaya ako ay nakikiusap. I am addressing this need. Ako ay dating OFW at dati rin akong public school teacher. Noon ay nagturo ako ng basic agrarian reform and taxation. So alam ko yung principles ng agrarian reform. Ang lupa na to ay agrarian. Nabili ko sa dating tenant. At pumasa ako doon sa requirement ng agrarian to acquire the land. So nandito ako nakaposisyon manually, physically cultivating the land, producing itong mga agricultural crops. Hindi lang naman kamuting kahoy. So makikita ninyo sa paligid, may mga pinya pa, may lakatan. Nagtatanim ako ngayon ng ampalaya at saka sili. Marami pang mapapakinabangan dito. May mga nyog, may mga bago akong patanim. Ayan, may mga rambutan. So itong na-acquire kong lupa galing sa agrarian ay well-tilled na sa ngayon after 1.5 years. At expecting na rin to bear fruit itong aking mga kalamansi. At ang objective talaga ng aking farm ay ma-achieve yung objective ng agrarian reform. Kaya sana ay matulungan ako ng government, ako Bicol, para sa solar irrigation system dito sa aking lugar, dito sa Bariis, Purok 4, Bariis, Legazpi City. Isa pang problema ko dito ay yung access. Kasi hindi pa maayos yung right of way papasok dito sa hacienda. Actually, hindi lang ako makikinabang, kundi yung buong hacienda na almost 40 hectares. Walang maayos na daanan. So every time na mag-transport kami ng product, lalo na kapag tag-ulan, walang ibang mode of transportation kundi saog. Hahatakin ng kalabaw kasi masyadong maputik. At kung tag-init tulad nito, nakakapasok yung aking tricycle pero nakaka-load ako ng limited lang dahil sa may mga medyo matarik na lugar, hindi kayang akyatin ng tricycle na full loaded. So mayroon ng action na ginawa yung barangay initially at hopefully by next year ay makapagpagawa ng farm to market road or catwalk dito sa aming lugar. Sabi na ni Kapitan, ay 3 meters lang kasi catwalk nga. So okay na yun, ang importante ay makapasok yung sasakyan. So ngayon, nais kong mag-demo tungkol dito sa Balingoy kasi may mga bumibili sa akin at hindi naman perfect yung quality. May mga malalaki, may mga maliliit tulad nito. Yan. Pero sa ibang lugar, ito ay nakapagtataka na sa kanila kasi masyado daw na matataba yung mga halaman dito at malalaki yung mga lamang ugat. Actually, hindi lang to nakabunot nga kami dito ng mga ganyan yung diameter. Binigay ko kay Kapitan Aicardo. Ganito kalaki, ganyang kahaba na lamang ugat ng kamuting kahoy. Kasi ito ay nagpalagay ako ng chicken dung, yung organic matter sa lupa, bago tinamnan. Kaya talagang malusog na malusog yung mga halaman. Pero kapag tag-init, nagsusurvive siya pero hindi ganon kalusog. So ngayon, timely na tag-init, yun naman yung season na para ma-harvest natin itong mga kamuting kahoy na to na naka-intercrop sa mga pinya at saka saging at saka kalamansi. Kaya ito tungkol sa kamuting kahoy, ito ay may cyanide.
Kaya kung magluluto po kayo ng kamuting kahoy, pakiusap ko, lutuin po ninyo ng maayos. Hugasan ng maayos, lutuin ng maayos. Hindi po ito makakalason kapag maayos yung food preparation. Yan. Kaya kapag halimbawa nakabili kayo ng kamuting kahoy, naputol dito, pinutol pa dito, makalipas ng 24 hours o kahit 12 hours lang, mangingitim na po yan. Mangingitim. Kasi yung cyanide, kapag na-expose sa oxygen, magkakaroon ng chemical reaction at magiging itim po yan. Ang oxygen nasa hangin. Di ba? Mayroon tayong 21% na oxygen sa ating hangin. Majority nitrogen. Mangingitim po yan dahil doon sa chemical reaction. Pero it doesn't mean nasira na. Pwede pa nindong gadgadon. Pwede nindong irahidon giraray. Pagaanin daw, mawawara po yan na itom. Yeah. Maliban na lang kung halimbawa nag-brown na. Kapag nag-brown na, ibig sabihin, nabubulok na siya. Hindi na siya pwedeng i-process. Pero kapag umitim lang, pwede pang i-process. Yan. At kahit pichi-pichi, huwag pong half cook lang. Siyempre, i-steam niyo yung pichi-pichi, di ba? Yung cassava cake, dapat lutong-luto. Hindi pwedeng half cook. Yung magiginataan kayo, di ba? Hugasan niyo ng mabuti yung kamuting kahoy. At saka, lutuin niyo ng maayos. Huwag half cook, kasi yung half cook ay nagtataglay pa yung cyanide at yun ang dahilan kung bakit may nalalason. Huwag kayong magtaka. Ganyan talaga ang kamuting kahoy. Okay? Yung iba natatakot kumain ito kasi nga may mga sumakit yung tiyan. Yun lang naman ang dahilan, hugasan, dahil sa hindi nahugasan at hindi naluto ng maayos. Kaya nagkakaroon ng food poisoning. Yan. Pero ang kamuting kahoy ay napaka-maayos na carbohydrates, hindi tulad ng bigas na nagiging sugar. Ang kamuting kahoy ay nare-regulate ng katawan. At hindi siya nagiging dagdag na sugar sa dugo. Kaya at magandang substitute to o alternative sa pagkain ng bigas. Kaya maraming mga mayayaman ngayon, ibig sabihin may mga may kaya sa buhay na bumibili na, tumatangkilik ng ating mga kamuting kahoy dahil ito ay nare-regulate ng katawan at hindi nagiging dagdag sa blood sugar. Di ba? Dagdag kaalaman yan na napag-aralan ko rin sa health and wellness. Okay, so talking about farming dito, mayroon akong mga tauhan. Ginagawa kong mag-isa yung pagbubunot ng kamuting kahoy dahil yung demand ay kayang-kaya kong i-produce. Pero kapag marami, meron akong 2 napupull out na manggagawa na tinutulungan ako. Maliban dyan, meron pa akong 20 mga taong lipod. Tararabaw sa mo dyan ha! Yan, meron akong 20 taong lipod na nandito sa aking lupa. Sila yung aking mga kahalili, nagbabantay. Pero nandito naman yung presence ng Lord sa lugar na to. Araw-gabi nananalangin ako para patuloy na ipagpalain yung aking lupa at saka yung aking mga kapitbahay, kapitlote na mga farmers din. Okay, anyway, medyo natatagalan na ako sa aking pagbablog sa ngayon. At ang pagbablog ko ay hindi ito pasikat. Ito ay paraan para ma-relieve ako doon sa pagod na aking nararanasan sa aking pag-agriculture. Pero enjoy na enjoy ako sa aking ginagawa dahil ito talaga yung aking pangarap at saka hinahangad sa Panginoon sa matagal ng panahon. Okay, so sana mag-enjoy kayo sa pag-process ng mga binili niyo sa aking kamuting kahoy. At enjoy cooking, enjoy eating. God bless you. Bye-bye.